Okay, panibagong reaksyon, panibago nating babakbakan natin to si JJ Suarez dito sa Quezon Province na isa tong congressman. At alam nyo ba na may napanood kong video? Iwan ko lang sa inyo kung marami na ba nakapanood nito, itong video niya na may rally. Kung hindi ako nagkamali, rally ba ito? Kasi namigay siya ng pera. Pero ang masamang balita ay hindi pera niya pinamimigay, pera ng AKAP. At alam niyo naman ang AKAP ay hindi ho pera ng mga congressman ho yan. Pera ng taong bayan, pera ng buong Pilipinas ho yan. At inaatado-atado nitong mga congressman galing kay Martin Romualdez para ipamigay sa kanilang mga distrito para mapabango ang kanilang kampanya, mapabango ang kanilang pangalan, para sabihin na sa kanila galing yung pera. Por Diyos por Santo, David JJ Suarez, ang kapal naman ng mukha nito, ang kapal ng mukha mo, namigay ka ng pera hindi sa'yo. Alam nyo ba ang sabi niya nito? May video huwag kayong maingay. Huwag kayong maingay kasi naisip namin ni Congresswoman Ana na dadagdagan namin to. At huwag kayong maingay kahit kanino. At ito yung pinamigay niya. Dapat 3,000 daw, dagdagan daw nila at gawin nilang 5,000. Ay naku naman ito si Suarez. Ang nito hanggang langit ng kayabangan nito, nagyabang Akala mo pera niya. Ito yung video na mapanood nyo na namigay nga ng pera. Dugtungan natin mamaya yung natin ito, yung ang ating opinion. Yung iba po kasi na AKAP, ang binibigay ko ay 3,000 piso lang. Huwag niyo po ipagsasabi mo si kanino. Kaya hindi po namin kayo matanggihan ni Congresswoman Ana. Inisip namin, ano kaya kung dagdagan natin ng konti? Atin-atin lang po ito. Atin-atin lang po ito. Ito naman po ay sikreto lang natin. Huwag niyo po ipagsasabi mo si kanino. Atin-atin lang po ito. Atin-atin lang po ito. Yung iba po kasi na AKAP, ang binibigay ko ay 3,000 piso lang. Kasi lang siyempre, special kayo kay Congressman JJ. Sabi ko sa inyo, atin-atin lang. Sabi ko sa inyo, atin-atin lang, pumapalakpak lang kayo At dahil nga hindi po namin kayo matanggihan ni Congresswoman Ana, inisip namin, ano kaya kung dagdagan natin ng konti? Para sa ganon, mas lubos na maramdaman ng mga taga-lunsod na Lucena yung tulong ng national government. Kaya ngayon po lahat, ma'am? Magkano matatanggap niyo na bawat isa? Ang matatanggap niyo po bawat isa ay 5,000 pesos. Okay? So 5,000 pesos po ang matatanggap niyo bawat isa. Bakbakan natin to. Bakbakan natin tong congressman na to. Panahon nito ni VP Sara sa kanyang budget. Ito yung ang lakas nito manumbat, mag-imbestiga kung saan gagamitin ang pera. Kung paano nagastos yung pera ng confidential fund. At itong si Bongbong Marcos, alam nyo ba kung magkano ang confidential fund nito? Napakalaki, billion of pesos. Nasabi ko na to. Pero kay VP Sara, nasa million lang, 125 million na sinabi nilang hindi daw na liquidate ng maayos. Nakasagsagan pa yon nasa kuwa. Sa ngayon may resulta na sa kuwa. Pero sige pa rin tong mga to. Lalo na tong si Adyong. Lalo tong si Ortega, sige pa rin yan sila na pangbibintang o panghalungkat na mayroon pa nakita sila daw sa mga pangalan. Bukod doon sa mga piatos, pa yung mga pangalan. At umabot na yata ng 20 mahigit na pangalan doon sa confidential fund ni VP Sara. Ito, balikan natin si JJ Suarez, baka mapalayo tayo. Ito siya, namigay nga, nakita natin sa video, namigay siya ng mga pera na AKAP. Ang sabi niya, di ba? May balak kaming dagdagan namin yan ni Congressman Ana. Gawin namin yang 5,000 imbis na 3,000. Kasi ang AKAP, yan ho yung budget na
wala ho yan sa, di na ho nanggaling yan sa NEP, National Expenditure Program. Bigla nilang isiningit yan pagdating dito sa BICAM. At ang BICAM ngayon, isa yan sa pinaka-controversial dahil ito nga yung akap na ilang bilyon, hindi ko na matandaan kung ilang bilyon yan, na party yan sa House of Representatives at saka sa Senado. Nag-ano yan sila dyan. So ito yung akap ngayon, nandun na sa mga congressman yan. Siguro isa to sa kapalit na i-impeach nila si VP Sara sa House of Representatives kasi in-impeach na nga nila doon sa signature na 125 na mga congressman na nagpatalsik kay VP Sara. At ngayon, tuka na sila doon at ang mangyayari ito sa Senado na naman. So ito yung mangyayari ngayon sa itong Congressman Suarez. Yung akap na yan, ginastos niya na sa kanyang kampanya. Ang lupit, kasi ang yabang niya. At ang akala nila, yung pera na yung akap ay pera nilang sarili nilang pinagpaguran. Ay nako, ito si Suarez. Ito yung sa Quezon Province na congressman, na kung makikita natin kung saan yung imbestiga ng Quadcom o dito sa may Tricom, kasama yata rin to sa Tricom. At sa Quadcom, nakikita natin to doon na halos lahat ng mga congressman doon na mga sip-sip dito kay Romualdez, nandoon to sa Quadcom. At ito ngayon, di ko lang din alam kung ito si Suarez ay tumatakbong congressman ulit o ibang posisyon ba sa Quezon Province. Kasi nabanggit niya nga itong si Congressman Ana daw. At ang mga tao marinig sa background, tawang-tawa at nagpasalamat sa kanya. Hoy mga tao na hindi kayo nakaintindi sa akap, hindi ho pera ni Suarez yan. Pera ng buong Pilipinas yan. Pera yan sa mga nagbabayad ng buwis. Pera yan na mga OFW na kagaya ko. Kaya ang kapal ng mukha ni Suarez na namigay ng pera at ang kapal din ng mga mukha ng tumatanggap niyan na hindi nyo alam kung saan talaga ang pera na yan nang galing. Yung akap. Ang kapal naman ng mukha ninyo, magtrabaho kayo ng patas. Huwag naman kayo yung puro lang kayo nag-antay ng ayuda. Nang pinag-ayuda na yan, ang daming tao, ang daming Pilipino na naghirap sa trabaho, naghirap sa bawat araw. Init, ulan, para lang may trabaho. Pero kayong tumatanggap ng sa akap, nag-antay lang kayo ng kamay ninyo ng ganon, na 5,000. So ang nagbabayad niyan, mga Pilipino, kagaya naming mga OFW. So kayo, maghanap kayo ng trabaho nyo. Kaya nga ako nainis ako nito. Kasi itong si Suarez nga, sobrang yabang. At intindihin nyo, na mga pera na yan, hindi ho yan nanggaling sa bulsa mismo ni Suarez. Pera na tong bayan, pinagbibigay sa kanyang distrito, sa Quezon Province. Tapos, akala mo kung siya na, dagdagan natin, huwag kang maingay. Ganun pa yung noo, kulang pa ng mga, para ng dito kumikintab na yung noo nito ni Suarez. Pero sa time nito noong sa hearing ng budget nila sa kay VP Sara, doon nila talagang pinupokpok ng husto si VP Sara dahil nitong mga ginagastos ni VP Sara. Pero ito ngayon, ilang milyon na kaya ang ginastos nitong kapal ng mukha nitong si Suarez sa kanyang distrito. Sabihin ko talaga, sa kapal ng mukha mo, Suarez. Kasi namigay ka ng pera hindi sa'yo. Mamigay ka ng pera yung sarili mo. Para makita talaga kung gaano kayo kagalanti sa mga tao. Pero yung pera na binibigay niyang sa mga tao dyan sa distrito mo, ay nako, ang may-ari niyan, sambayan ng Pilipino. Kaya wag niyong anuhin yan. Wag niyong ipagyabang yan. At kayong tumatanggap nga dyan sa akap, patas naman. Wag naman kayong puro na lang kayo tanggap ng ayuda. Magtrabaho kayo. Ang daming problema dapat lutasin, pero kayong tumatanggap ng mga ayuda-ayuda. Ang kapal naman ng mga mukha nito na tumatanggap ng ayuda.
Nag-antay na lang kayo ng kamay na niya pagdating sa mga politiko. Tapos pagdating ng mga kayo ang nakikinabang sa mga ayuda, yung mga taong bayan dyan na nagbabayad ng eksaktong tax. Naku, hirap-hirap. Hirap na hirap sa buhay. Patas naman tayo, Pilipino. Huwag kayong umasa sa mga mga politician. Alam niyo ba, mga congressman, hindi yan trabaho nila na mamigay ng ayuda. Trabaho nila ay gumawa ng batas, hindi yung manghingi ng budget para gawing project. Hindi ho yan ang Kaya lang, nakasanayan nga sa mga politika, pag congressman, o sige, manghingi ng pang project. Hindi ho. Ang trabaho talaga ng mga congressman, tagagawa ng batas. Kaya lang, iwan ko kung sinong congressman ang mga utak bakukang na yan ang pinauso. Magiging congressman ka, ayan, hingian natin to ng project kasi congressman natin yan eh. Hingian natin to ng tulong. So ang pera na binibigay sa congressman sa bawat distrito, pira na taong bayan yan. Kayo lang mismo ang nauto. Kayo lang mismo din ang niluluto sa sarili ninyong mantika. Kasi, di ba may kasabihan? Niluluto ka lang sa sarili mong mantika. Yan. Pagdating ng eleksyon, tanggap kayo ng ayun, tanggap kayo ng dyan, yung mga inaabot sa mga politician. Pero, 3 years or 6 years kayo nagsuffer. Halos wala kayong malalamunin dahil binoto nyo yung mga politician na nagbabayad sa inyo ng buto. Doon kayo pumili sa politician na hindi nagbabayad ng buto. Dahil yan ang totoo. Pag yung politician nagbibigay sa inyo ng libo-libo, ay huwag na kayong umasa dyan na magandang serbisyo. Kasi, di rin masisi yan kasi yung boto nyo, binili naman. Nagpabili kayo. Tapos pagka nagka-problema, sisihin nyo ang binoto nyo. Kaya, eleksyon na, malapit na. Isang linggo na lang mahigit. Kaya, bantay-bantay mo sa inyong isulat sa inyong baluta, ha?